Ngayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang araw pong ito, November 1, ay tinatawag po natin na dakilang kapistahan ng mga banal o All Saints Day. Bukas po, November 2, ipagdiriwang po ng simbahan ng kapistahan ng All Souls Day. Alam po ba natin ang pagkakaiba ng dalawa? Kung alam po natin, ano naman ang ibig sabihin ng All Saints Day? Tagalog, lahat ng mga santo o banal. Bakit nagkaroon ng ganito? Ganong mayroon namang mga sari-sariling kapistahan ang mga santo mula Enero hanggang Disyembre. Yung kanya-kanya nating paboritong mga patron. Alam na alam natin kung ano ang kapistahan yan. Di po ba? Pero ano tong All Saints Day? Kinikilala po ng simbahan sa mahabang kasaysayan ng ating pananampalataya na marami pong mga tao na namuhay noong mga nakaraang panahon na ang kanilang buhay ay nakitaan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. Kung kaya't atin pong nakikita bilang isang simbahan na marami pang mga santo na hindi nakikilala.
nameless and countless saints ang nakita ng mundo sa buong kasaysayan po ng ating simbahan. Kasi ilang araw lamang ba isang taon? 365. Kahit sabihin niyo po ng isang santo may kapistahan na isang araw, kulang ang 365 days para bigyan mo ng kapistahan ang maraming hindi mo mabilang na mga individual na mananampalataya ng Diyos na nakitaan ng matinding pagmamahal sa Diyos at pagmamalasakit, pagdilingkod sa kapwa. Kaya inilagay po ang araw na ito. Kinikilala po lahat ng ito, ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Hindi man sila kakilala, hindi man na-record ang kanilang mga pangalan, ito yung araw para sa kanila. Kaya napakasarap magsimba tuwing araw ng November 1. Dahil alam po natin, kasama natin sa pagdiriwang ang hukbo ng mga santo at banal sa kaharian ng Diyos, sa kalangitan. Kasama natin na sumasamba at nagdarasal sa Diyos. Amen? Paano nga ba maging santo? Sa katunayan, kung tutuusin po, marami sa atin ang tumatahak na sa landas ng pagiging santo o banal. Baka hindi lang natin alam. Pero hayaan nyo na ipaliwanag ko sa inyo at marahil at sana mapagtanto po ninyo sa bandang huli, ay ako pala ay unti-unti nang tumatahak sa landas ng pagiging banal. Ano ba ang pagiging banal? Papaano ba maging banal? Ang pagiging banal, ibig sabihin po, nakapako ang iyong tingin, nakatuon ang iyong pananaw sa Diyos, sa Kanyang kaharian, sa mahabang landas ng buhay sa mundo, kahit ano pa ang mangyari sa daan na ito, pero hindi naaalis ang iyong tingin, ang iyong tanaw sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Na ang Diyos nandun sa dulo ng ating paglalakbay, kumakaway sa atin, sinasabi sa atin, naririto ako, ikaw ay para sa akin, at ang kaharian na ito ay para sa iyo. Alam po ninyo, nung nakaraang mga nakaraang linggo, ilang kaparian po ng Archdiocese of Manila, kasama na po ang ating Arsobispo Kabunian, Cardinal Joe Rosales, ay pumunta ng Espanya, bahagi ng pagdiriwang ng Jubilee of Priests. Ano ginawa namin sa Espanya? Ginawa po namin yung tinatawag na Camino de Santiago. Sa Ingles, The Way of Saint James. Sinubukan po namin na lakarin ang 117 kilometers sa 6 na araw hanggang marating namin yung aming destinasyon, yung aming goal. Ito yung Basilica ni Apostle Saint James. Sa malaking basilika na ito, nakalagak ang katawan, ang puntod ng isa sa mga apostol ng ating Panginoong Jesus Nazareno na si San Santiago, Saint James. At alam nyo kung gaano kalayo ang 117 kilometers? Ibig sabihin po, kung may 6 na araw kaming tatapusin iyon, kailangan naming maglakad ng 20 kilometers hanggang 25 kilometers bawat araw. Malapit ba yon? 20 kilometers, 25 kilometers, maglalakad ka? Abay, yun po ay aming buong tapang na sinimulan. At hindi talaga biro-biro.
Napakahirap po, lalo na kung ang edad ninyo ay hindi na kayo gaanong bata. No? Masakit, mga kasukasuan mo. Malamig pa po ang panahon doon. Tapos umuulan-ulan, napakalakas ng ulan. So sumasakit na po yung mga kasukasuan mo. Naroroon pa sumasakit ang tuhod, ang paa. Kagaya pong mga paa po namin. Alam nyo ba yung kanang paa ko nawala ng hinliliit? Alam nyo kung bakit? Kasi yung hinliliit ko lumobo. Naging kasinlaki ng hinlalaki ko. Dahil sa blister, dahil nung ikalawang araw, lumakas po ang ulan. Basang-basa ako mula ulo hanggang sa loob ng aking sapatos. Doon na nagsimula yung aking blister. Ayan, naku po. Napakahirap po. At ang kaliwa ko pong paa, mayroong ililibing na kuko. Sana bukas mailibing ko na. Namatayan ako ng kuko. Marami kaming namatayan ng kuko. Aalis kami ng umaga, darating kami hapon. No, sa bawat leg, 6 na araw. Marami po sa aming nauuna kasi iba-iba po ang pacing. Pagdating doon, hihintayin namin yung nasa huli para makarating lahat at sama-sama kaming uuwi sa aming tinutuluyan. At marami po talaga sa amin ang mayroong diferensya sa paa. At nabi ko nga, may mga nauna na mga pare. Ito yung mga bata pa. Ito yung malalakas ang katawan. No? Nauna yan, makarating mga 2 oras ahead of many. Nung bandang huli, nung pauwi na kami ng Maynila, nagulat ako. Akala ko, kaming mga mababagal lamang ang mga namatayan ng kuko. Yun din palang mga malalakas, patay ang mga kuko. Kaya magse-celebrate kami bukas ng All Souls Day ng aming mga kuko sa paa. Ayan. Pero alam po ninyo, ang kahanga-hanga ay ito. Ito po hahanga ka talaga. Na kahit ang daming nararamdaman sa katawan, kahit pilay-pilay, kahit mga patay ang kuko, kahit dumolobo dahil sa blisters ang mga daliri sa paa, kahit iika-ika, kahit giniginaw, patuloy pa ring naglalakad ng kilo-kilometro, milya-milya, araw-araw, sa loob ng 6 na araw. Bakit? Dahil maliwanag sa amin na ang aming pupuntahan, ang aming tingin ay nakapako doon sa aming destinasyon, ang Basilika ni Santiago, Apostol Santiago. Ito po ang buhay ng isang banal at santo, na kahit ano ang mangyari sa kanya, ang kanyang tingin nakapako sa Panginoon. Hindi po ba ang ating sariling mga santo? Halimbawa na lamang San Pedro at San Lorenzo, na kahit pinahihirapan na sila, kahit inuusig na sila, kahit si San Lorenzo, isa-isang tinutusok ang loob ng kanyang mga kuko, kahit ibinitin siya ng patiwarek at inilulublob sa dumi, naniniwala pa rin siya na si Jesus ang kanyang pupuntahan. Kahit siya ay tinukso, ano sabi sa kanya? Iwaksin mo lang si Jesus, pakakawalan ka na namin. Pero hindi. Ang tingin niya, nandoon kay Jesus. Hindi ba ganun tayo? Di po ba? Halimbawa, dun sa Ebanghelyo, hindi madaling maging mahabagin o maawain, lalo pa kung yung tao ay paulit-ulit na lamang na inaargabyado ka. Ang sabi sa Ebanghelyo, yung mga aba, hindi madaling maging kaawa-awa. Pero kung magiging kaawa-awa ka naman, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, yun ang daan ng pagiging santo o banal. Hindi madaling maging mapagpakumbaba. Lalo pa kung ikaw ang unang lalapit sa isang tao na una namang nanakit o pinagmulan ng inyong away.
Hindi madali ang makipag-areglo, makipagkasundo sa mga nakaaway mo. Hindi madali ang pigilan ng iyong paghihiganti o iyong galit, lalo pa kung malaki ang nagawa sa iyo. Hindi madali ang mga ito. Pero ano sabi ng Panginoon? Mapalad ka pa raw. Mapalad ka kapag ikaw ay nagtitimpi. Mapalad ka pa raw kapag ikaw iniinsulto. Lalo pa kung ang pag-iinsulto sa iyo ay pawang kasinungalingan lamang. Mapalad ka pa raw. Pero ano ibig sabihin nun? Mapalad ka, titiisin mo dahil ang iyong tingin ay nakapako kay Jesus Nazareno at ang kanyang kaharian. Yun ang pagiging banal. Di ba yun ang nangyayari po sa atin? Yun ang nangyayari, hindi po ba? Ilan sa atin dito ang hindi na nagdesisyong maghigante? Ilan sa atin dito ang nagpakumbaba na at nauna nang makipag-usap? Ilan dito ang hindi sa atin dito ang hindi na nakisama sa panloloko? Hindi na nakiisa sa pandaraya. Dahil bakit? Ang ating tingin nakatuon, nakapako sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ba? Hindi po ba yan ay daan na rin ng pagpapakabanal? Hindi po natin alam. Hindi natin alam. Tayo pala maraming beses sa isang araw, tinatapakan na pala o tumatahak na pala tayo sa daan ng pagpapakabanal. At hindi tayo bibiguin ng Panginoon dahil sa dulo ng ito, kung saan tayo nakatuon at nakapako ang tingin, nandoon ang ating Panginoong Jesus, kumakaway. Sinasabi sa atin, nandito ako para ka sa akin at ang kaharian na ito ay para sa iyo.